Good morning! For today's video, magluluto ako ng pork sinigang na may kangkong at nagluto rin ako ng pork adobo. Samahan nyo rin pala kami sa pedya ni baby for her vaccination. 3 PM yung schedule ni baby for her vaccination kaya minabuti ko munang magluto ng pang lunch at dinner namin. Pork sinigang nga pala ang lulutuin ko. Gagamit tayo ng sibuyas kaya nagbalat at naghiwa na ako dyan. Ang hirap maghiwa ng sibuyas, mahapdi sa mata. Kaya kapag nag-i-slice ako, hindi ko talaga tinitingnan para hindi ako maluha. Gagamit din tayo ng bawang dito. Isang buo na nga pala ang ginamit ko. Nakabili kasi kami ni Hobby ng bulk. Need na makonsume agad at baka masira lang kapag nagtagal. After ma-prepare ang bawang at sibuyas, naggisa na ako. Sa pressure cooker ko nga lang ginisa para hindi na kailangang ilipat mamaya. Ang problema lang dito, ang bilis masunog. Kaya dapat constant na hinahalo para maiwasan na masunog yung ginigisa. Hindi rin kasi siya non-stick. Pagkagisa ng bawang at sibuyas, sinunod ko na ang karne. Masanay na pala kayo pinagsasabay-sabay ko palagi ang mga sangkap. Importante sa akin maluto at bumango sila. Lagyan ng buo-buong paminta at dahon ng laurel. Halu-haluin lang at igisa hanggang sa medyo mag-brown na. Usually matagal ako nagigisa, yung halos maluto na ang karne pero dahil diretso na dito sa pressure cooker, need na lagyan agad ng tubig at baka masunog pa yung mga nasa ilalim. Papait ang sabaw kapag nagkataon. Pagkalagay ng tubig, tinakpan ko na rin, then nagset ako ng alarm for 5 minutes. Habang nakasalang yung karne, sinamantala ko na rin mag-slice ng mga isasahog na gulay. Maglagay tayo ng sili, hindi ito maanghang, pero nilalagay ata ito talaga sa sinigang. Although hindi naman siya ganun kabango. Nakasale rin pala ito kaya kinuha ko na. Next ko namang in-slice ang okra. Sabi ni Hobby baka makunat na daw, pero kako hindi kasi napuputol pa yung dulo. Tama ba? Ganun kasi ginagawa namin sa probensya. Para malaman kung bata pa at hindi pa makunat, kailangan maputol completely yung dulo ng okra at crispy pa dapat yung pagkakaputol. Kapag hindi mahiwalay yung dulo, ibig sabihin matigas at makunat na yon. At sobrang happy ng heart ko since nakakuha si Hobby ng kangkong. Ilang araw ko na nire-request na hanapan niya ako. I-adobo ko nga sana kaso gusto niya raw ng sinigang. Kapag sinabi kong i-adobo ko, papayag siya for sure at yun ang gusto ko. Pero hindi ko na sinabing gusto ko ng adobo para yung gusto naman niya ang masunod. Malalaman niya na lang kapag napanood niya ito. For sure bukas may kangkong na ako ulit for adobo. Ganyan ang asawa ko, always top priority niya ang needs and happiness naming mag-ina. Syempre, reciprocated yan. Siya at ang anak namin ang priority ko rin no matter what. Share ko lang din sa inyo yung preaching na narinig ko. Sa mag-asawa raw, dapat lovable tayo. Kasi people change. Pero it's either for the better or the other way around. Kaya dapat wag lang natin basta hangarin na manatili yung pagmamahal ng asawa natin. Bilang asawa, dapat may pagsisikap din on our end na kamahal-mahal tayo. Syempre, kasama na dyan na dapat presentable pa rin tayo sa paningin nila. Given naman yan, di ba? Ayaw nating lumingon sila sa iba eh. Kaya dapat sa mga mata nila maganda pa rin tayo. Kaya need din nating magsuklay, need maligo para mabango, nakatoothbrush, ganyan. Dapat malinis din ang tahanan na inuuwian niya. At higit lalo dapat God-centered ang marriage nyo. With God at the center of your marriage, no one and nothing can separate you. Hindi problema, hindi babae, hindi pera ang wawasak sa inyo. Sabi pa ng isang friend ko, advice raw sa kanya na ilapit sa Panginoon ng asawa. Syempre, dapat kayong pareho malapit sa taas. Kapag kasi raw nasa Panginoon kayo, may takot kayo pareho na gumawa ng bagay na ikakasira ng pagsasama nyo. Pagkos, mag-strive pa para i-keep yung vows nyo sa isa't isa. Ang taong nasa Panginoon hindi kailangan ng bantay yan dahil may takot sa all-seeing God. Kapag wala sa Panginoon, kahit anong higpit at bantay mo dyan, hahanap ng way yan para magkasala. At bilang lovable na asawa, kasama na rin dyan na dapat healthy at masarap ang hinahain natin sa pagkainan. Kaya naman in the meantime, focus muna tayo sa cooking area. After 5 minutes nga, pinatay ko na yung apoy, then another 5 minutes bago ko nabuksan yung pressure cooker. Perfect nga lang yung lambot, intact pa rin yung karne. Gagamit ako ngayon ng hondashi. Tama ba yung term ko? Ang alam ko, pinakita ko na ito sa last vlog ko. Granules siya like magic sarap. Inuna ko nang ilagay yung tangkay ng kangkong at okra. Ang titigas na ng tangkay pero sayang, kaya palambutin ko na lang para makain. Kaya kayong nasa Pinas na may balak mag-abroad, kainin nyo na lahat ang mga pagkaing Pinoy at hirap hagilapin mga yan dito sa abroad. Meron man yung iba pero gold din ang presyo. Patis pala ang pinantimpla ko. Sa sabaw, patis talaga ang gamit ko. For me kasi mas malasa siya sa sabaw. Gagamit din pala tayo ng Knorr sinigang sa sampalok at gabi. Mas malapot at mas masarap. Nung lumambot na yung naunang gulay, sinunod ko na rin yung dahon ng kangkong. Saglit na pakulo lang ang ginawa ko, saka ko na lang tinakpan. Lunch pa naman namin kakainin yan. At 2:30 PM nga, gumayak na rin kami para pumunta sa Tatsu
Tatsumi Clinic. 3 p.m. kasi yung appointment namin. Naglakad lang pala kami. 12 to 20 minutes by foot lang naman. Exercise na rin namin ni Yuna. Itong building na to, nandito rin yung Saizeriya, Daiso, 7-Eleven at Sundrug. Nasa other side lang sila. Sa third floor naman ang Tatsumi Clinic. Sa buong floor na ito parang hospital. Buong floor ata panay clinic. Ang vaccination pala dito is by appointment. Just like sa Pinas, guided naman kung kailan ang mga vaccine kaya wala kang mamimiss. Medyo nahirapan nga lang kami noon kasi magkaiba ang schedule ng vaccination dito at sa Pinas. Mas advance ang date ng vaccination sa Pinas compared dito. Like yung vaccine sana na pang 9th month sa Pinas 1-year-old naman tinuturok dito. But all is well at na-explain naman ng maayos sa amin. Binigay lang namin yung Philippine vaccination book ni baby then sila na ang bahala nag-ayos sa vaccination book niya dito. Praise God at marami silang children's book dito. Kaya nalibang ang Unapod. Medyo matagal nga nag-antay at may mga papers pa silang pina-fill outan sa akin. Ginamit ko ang phone para mag-Google Translate since naka-Nihongo yung binigay na papers. Ang alam ko natapos ko na lahat sa bahay kaso hindi ko pa pala ito nagawa. Dapat on the day ng vaccination lang gawin at related ito sa health niya prior sa shots niya. 5 different vaccines nga ang Unapod today. 2 sa kanang kamay, 2 sa kaliwang kamay at isa naman sa legs. Bawal na nga pala i-video sa loob kaya hanggang sa labas lang ang na-i-video ko. Grabe nga ang iyak ng anak ko. Hindi ko matigtignan yung pagtusok ng karayom kaya pati ako napapapikit. Praise God at hindi nilagnat ang Unapod. Although fussy siya kasi sumabay pa yung teasing niya. After nga ng vaccine niya, bumaba na kami para magmerienda. Reward daw namin, sabi ng papa. Less sa allowance niya. Dahil fussy nga ang baby, nagmadaling kumain para makapaglakad-lakad. Sa 7-Eleven naman ito. Aminin, takbuhan ng mga OFW ito kapag tinamad magluto. May mga salad sila dito. Mga noodles, ramen, yakisoba, udon, meron din. Mga onigiri, bento, sandwiches, spag, pansit, you name it, meron sila. Hindi naman kami bumili. Nagtingin lang sana ng cake pero wala naman akong nakita. Usually kasi meron sila yung isang slice lang. Nandito naman kami sa Seiyu. Nagsukat ako ng doll shoes. May konting pagsisisi nga at masakit sa paa yung nabili kong shoes. Bumaba naman kami sa grocery store. Ground floor ito. Persimmon ata itong prutas na ito. Natikman ko na ito kila Ate V. Masarap siya. Nakalimutan ko lang yung lasa kaya hindi ko ma-describe. Ayun nga at may nakita akong alugbati. 3 na lang tong natira kaya kinuha ko na lahat. Nakatulog pala ang Yuna kaya naglibot-libot muna ako. Umabot na rin ang uwian nila Habi kaya inantay ko na siya para sabay na kami umuwi. Ito at super mahangin na pa-transition na kasi from summer to autumn. Nakakatuwa at si baby marunong na mag-doorbell. Pag uwi, nagluto na rin ako ng pork adobo para sa baon ni Habi kinabukasan at food ko na rin. Napahaba na naman pala. Kaya yun lang for now. Ariga, thanks for watching. God bless po.